Gia POV. Mami, pwede po bang magkakatabi tayong matulog ngayong gabi? Halos mapamulagot ako sa tanong na iyon ni Rain. Agad kong kinuha ang basong may lamang tubig at diretso iyong ininom. Kasalukuyan kasi kaming kumakain. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, sinong hindi mabubulunan? Hindi pwede, Rain. Pumayag na nga akong dito matulog ang daddy nyo. Maotoridad na wika ko upang hindi na sila magpumilit pa. Why not, Mami? Isa po iyon sa pangarap namin. Please po, Mami. Valentine's naman bukas eh. Segunda naman ni Winter. Siya nga, Mami. Sabi ni Ma'am, kapag daw Valentine's Day, dapat nagmamahalan lang. Hindi niyo po ba love si Daddy, Mami? Tanong naman ni Summer. Pakiramdam ko ay nakaka-upset ako ngayon dahil sa apat na pares ng mga matang nakatingin sa akin at tila naghihintay ng sagot ko. Habang sa dulo naman ng lamesa ay patawa-tawa lang si Jamaica. Tila nag-i-enjoy siyang makita na nahihirapan akong sagutin ang mga tanong ng bata. Pagbigyan na natin ng mga bata, Gia. Saad naman ay Johnson. Dahilan para irapan ko siya. Kunwari pa siyang seryoso ang mukha. If I know, tuwang-tuwa siya sa nangyayari ngayon. Hindi nga pwede. Maliit lang ang kama, hindi kasya ang 5. Di sa sahig kayo mahiga, ipaglalatag ko pa kayo. Natatawa namang singit ni Jamaica. Jam? Naiinis na pinandilatan ko siya ng mga mata. Pero tanging kibit-balikat lang ang itinugon niya. Please, Mommy. Pa-Valentine's niyo na lang po sa amin. Promise po, magbibehave na kami. Muli ay saad ni Rain. Talagang nagpa-cute pa ito sa harapan ko, kaya naman sumusukong sumang-ayon na lang ako. Matulog na kayo. Masama sa batang nagpupuyat. Wika ko matapos ko silang basahan ng bedtime story. At tulad nga ng inaasahan, ay dito kaming lahat sa sahig na kahiga. Dito sa aking silid. Makapal naman ang kutsyon, kaya hindi ako nangangambang malamigan ang likod ng mga bata. Ang ipinangangamba ko lang ay katabi namin ngayon si Johnson. Baka kasi mamaya mag-take advantage siya sa akin. Pero hindi naman siguro. Baka naman nagbago na talaga siya. Okay po, Mami. Good night po. Triplets talaga sila. Halos magkakasabay palagi kung magsalita. Sabay-sabay din nila akong hinahalikan sa pisngi, pati ang ama nila. Hindi po ba kayo mag-good night sa isa't isa? Tanong ni Summer dahilan para matigilan ako. Nang tingnan ko si Johnson ay seryoso siyang nakatingin sa akin. Tila hindi alam ang isasagot sa tanong ng kanyang anak. Tumikim naman ako upang alisin ang bara sa aking lalamunan. Ngayon ko lang na-realize ang hirap pala talagang magpanggap sa harap ng mga anak ko. Hindi ko tuloy alam kung tama ba itong desisyon ko na ipagpatuloy ang pagsasama namin ni Johnson sa iisang bubong para sa mga bata. Kasi kung ngayon pa lang ay nahihirapan ako, what more pa kung nasa Maynila na kami. Good night. Tipid ang ngiting saad ko sa kanya. Good night then. Sweet dreams. Dream me off. Halos mawasak naman ang bibig niya kakangiti sa akin. Ay, ang sweet mo po talaga daddy kay Mami. Halatang mahal na mahal mo si Mami. Ani Ray na halatang kinikilig. Sige na, matulog na kayo. Inayos ko ng pagkakalagay ng una nila upang makaiwas sa mga kakaibang tingin ni Johnson sa akin. Kanina pa kasi talaga ako naiilang sa mga titig niya. Daddy, kiss mo na po si Mami. Good night kiss. Natigilan ako sa aking ginagawa nang marinig si Winter. Nang tingnan ko si Johnson ay tila nagulat din sa sinabi nito. Nako, ang dami niyo nang alam ha, papaluin ko na kayo. Suway ko sa kanila. Feeling ko talaga, pinagtitripan na nila ako. Pagbigyan na natin, isa lang naman. Saad naman ni Johnson na hindi ko napansing nakalapit na pala sa akin. At bago pa man ako makapag-react sa sinabi niya, ay naramdaman ko na ang mabilis niyang paghalik sa pisngi ko. Ramdam ko tuloy ang pagwawala ng puso ko at ang pag-iinit ng aking mukha. Lihim ko tuloy na pinagalitan ang sarili ko. Aba, halik lang iyon, pero para akong teenager na kinikilig. Nakakainis. Kinabukasan ay naalimpungatan ako nang marinig ng bulungan sa aking tabi. Nang akma kong iuunat ang aking braso ay hindi ko nagawa. Dahil ngayon ko lang napansin na tila may mabigat na bagay ang nakadagan sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Para lang magulat sa aking nabungaran, halos isang tangkal na lang kasi ang agwat ng mukha ni Johnson sa mukha ko. At sa halip na itulak siya palayo, ay hindi ko alam kung bakit mas pinili kong pagmasdan ang napakakinis niyang mukha. And there's something in me na gustong haplusin ang mga pisngi niya. Hindi ko lang magawang igalaw ang braso ko.
dahil nakayakap pala sa akin ang malaki niyang braso. Mariin akong napapikit nang maramdaman ng flash ng kamera at nang muli kong imulat ang aking mga mata ay ang nakangiti ng mukha ni Jansen ang aking nabungaran. At oo na, napakagwapo niya pa rin kahit bagong gising lang siya. Bagay talaga siyang maging modelo. Messy hair pero nakakaakit pa rin. Bakit naman napaka-gifted niya? Ang cute niyo po sa picture, Mami. Daddy, mukhang mahal na mahal niyo po ang isa't isa. Wika ni Rain dahilan para bumaling ang tingin ko sa kanya. Nakatayo silang tatlo sa gilid namin habang si Winter ang may hawak ng kamera na niregalo sa kanila ni Ate Jandy. At nang ma-realize ang pwesto namin ni Jansen ay agad akong bumalikwas ng bangon. Burahin niyo yung picture, Winter. But why, Mommy? Tanong nila. Tila nagulat sa biglaang pagtataas ko ng boses. Gia, it's too early. Ani Jansen sabay hawak sa kamay ko. Nakabangon na rin pala siya, hindi ko na napansin. Hindi nakakatuwa ang ginagawa ninyo. Yun lang at padabog akong lumabas ng silid. Hindi ko gustong pagalitan sila ng ganitong kaaga. Pero kasi, naiinis na ako sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Hindi ko na nagugustuhan ang mga nararamdaman ko kay Jansen. Ang dapat ay galit ako. Pero bakit habang tumatagal na nakakasama at pinaparamdam niya sa akin ang pagiging sweet and caring niya, lalo ko lang napapatunayan na sa sarili ko na mahal ko pa rin talaga siya. Gia, ano yun? Ang aga mo namang pinagalitan ng mga bata. Mahina ngunit mariing wika ni Jansen. Mukhang hindi niya rin nagustuhan ang ginawa ko. Ano namang pakialam mo? Look, kung galit ka sa akin dahil niyakap kitang magdamag, then be it. Sa akin ka magalit. Huwag sa mga bata. Natutuwa lang sila na makitang sweet tayo. Nga ang problema eh. Natutuwa sila sa kasinungalingan. Dapat kasi talaga pinag-isipan ko munang mabuti kung tama bang pinakilala pa kita sa mga anak ko. Ngayon tuloy, sobra na akong naguguluhan. At dahil iyon sa'yo, nagtaas baba ang dibdib ko sa matinding inis na nararamdaman ko ngayon. Ang aga nga naman pero ito ako at nagpapakagalit. At hindi ko alam kung ano bang kinagagalit ko ngayon. Nagsisisi ka na bang hinayaan mo akong makapasok uli sa buhay mo? At sa buhay ng mga anak ko? Anak ko rin sila, Gia. Marami akong pagkakamali na hindi ko maitatama pa. Pero hayaan mo naman akong bumawi. Pwede naman kasi natin bigyan ng chance ang pagsasama natin. Willing akong gawin ng lahat. Hayaan mo lang uli akong makapasok dyan sa puso mo. Humakbang siya palapit sa akin at ginagap ang mga kamay ko. Sobrang laki ng kasalanan ko, Gia. At nagsisisi na ako. Kaya sana naman, kung hindi mo ako mapatawad, hayaan mo akong magpakaama sa mga bata. Maraming taon akong nasayang at hindi sila nakasama. At ngayong magkakasama na tayo, hayaan mo na akong gawin ang gusto nila at gusto ko. Alam kung anong gusto nila. Tanong niya pagkuway nangungusap ang mga matang tiningnan ako. Gusto nilang nakikitang sweet tayo at in love sa isa't isa. Hindi mo sila masisisi na gano'n ang gusto nilang mangyari. Kaya sana pagbigyan natin sila. Pagbigyan natin? Magsisinungaling tayo sa harap ng mga bata? Hindi kaagad siya nakaimik sa tanong ko. Marahan niya munang pinisil ang mga kamay ko, pagkuway dinala iyon sa kanyang labi at hinalikan. Walang pagsisinungaling na magaganap, Gia. Dahil totoo lahat ng mga pinapakita ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Gia. At hindi iyon nagbabago. Kaya sana hayaan mo kong iparamdam yun sa'yo. Hayaan mong alisin ko ang takot at pangamba dyan sa puso mo na ako ang may gawa. Malambing niyang wika habang diretsong nakatingin sa akin. Mariin naman akong napalunok at hindi malaman kung ano bang dapat kong isagot. May ilang segundo rin akong natahimik bago marahang tumango. Akma ko nang ibubuka ang aking bibig nang biglang sumulpot si Jam na hinihingal. Gia? Nag-aalalang wika nito. Dahilan para kabahan ako. Ang ama mo. Anong nangyari kay Daddy? Buong oras ng biyahe ay hindi ako magkaintindihan at abot-abot ang panalangin ko na sana ay okay lang si Daddy. Kanina nang sabihin ni Jam ang masamang balita tungkol kay Daddy ay hindi na ako nagdalawang isip na biyahe pabalik sa Maynila. Sakto rin na dumating si Ate Jandy para sana sabihin din ang balitang iyon. Kaya magkakasabay na kami nagbiyahe pa uwi. Hindi na nga ako nakapagpaalam ng personal kina Akiro at sa mga kapatid niya. Pero sure naman ako na maiintindihan nila ako. Tubig? Bumaling ang tingin ko kay Jansen at sa hawak nitong bottled water. Kasalukuyan kaming sakay na nitong barko. Salamat. Saad ko bago tinanggap ang hawak niya. Binuksan ko iyon at inom. Dahil sa sobrang pag-aalala, hindi ko na nagawa pang makapag-almusal kanina.
Mabuti na lang talaga at kasama ko sina Ate Jandy at Jam. Sila muna ang nag-aasikaso sa mga bata. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Magiging okay din si Tito. Tinabihan niya ako tumingin din sa maaliwalas na kalangitan. Alam mo bang hindi ito ang unang beses na inatake siya sa puso? Gulat na nilingon ko siya. Bahagya pang nililipad ng hangin ang ilang hibla ng buhok niya. What do you mean? Saglit niya akong nilingon pagkuway mapait na ngumiti. Inatake din siya sa puso 3 years ago. Ang dahilan, may nakitang bangkay at sinasabing iyon daw ang iyong labi. Hindi namin iyon matanggap at hindi rin iyon kinaya ni Tito. Sobra silang nag-aalala at desperadong makita ka. Kaya lahat ay ginawa nila. Halos maubos din ang pera nila dahil lahat na yata ng magagaling na private investigator ay inutusan nila. Pero kahit isa, walang nakapagturo kung nasaan ka. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita upang sumagap ng hangin. Mabuti na lang at nag-negative ang bangkay na iyon sa'yo. Kaya ayun, muling nabuhayan ng pag-asa sina Tito. Mariin kong nakagat ang lower lip ko. Ngayon pa lang ay sobra na akong nagigilty dahil sa ginawa kong paglalayas. Wala akong kaalam-alam na naghihirap at nagdurusa rin pala ang mga taong iniwanan ko. Sorry, halos pabulong na lang na wika ko. Ramdam ko naman ang muli niyang pagsulyap sa akin. You don't need to say sorry. Kami ang dapat mag-sorry dahil kaagad ka naming hinusgahan. Hinawakan niya ang baba ko at inilapit niya ang mukha sa akin. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan, mas pipiliin ko ng paniwalaan ka at ang pagmamahal mo sa akin. Masuyo niyang wika habang nakatitig sa aking mga labi. Mariin naman akong napalunok at wala sa sariling muli kong nakagat ang aking labi. Ano naman kayang dahilan at inatake na naman sa puso si Daddy ngayon? Pag-iiba ko ng usapan. Dumistansya muna siya sa akin bago sumagot. I don't know. Baka sobra ka lang yung na-miss. May ilap ang mga matang tugon niya. Pakiramdam ko ay may hindi siya sinasabi sa akin. Sa ospital ko piniling dumiretso. Habang ang mga bata ay sinama muna ni Ate Jandes sa kondo niya. Ready? Nagaan lang tanong ni Johnson habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Tipid naman akong tumango. Nagpapasalamat talaga ako at buong oras ay nasa tabi ko lang siya at nakaalalay. Akma ko palang bubuksan ng pinto na nagsisilbing silid ni na Daddy dito sa ospital nang kusang bumukas iyon at lumabas ang doktor at nurse. Tila nagulat pa ang mga ito nang makita kami. Good afternoon, Doc. Bati dito ni Johnson. Good afternoon, Mr. Enriquez. Nice to see you again. Nakangiting bati ng doktor. Pagkuway binalingan ako na nagtatanong na tingin. Sinanyasan naman muna ng doktor ang nurse na sarhan muna ang pinto. Ako po ang anak ni na Mr. and Mrs. Arivalo. Kamusta po ang daddy ko? Tanong ko. Pilit kong pinipigilan ang muling maiyak. For now, okay naman na siya. Pinaalalahanan ko na rin siya na magpahinga na lang sa inyo at huwag istresin ang sarili. Matanda na ang daddy mo, iha. Mas maganda kung nasa bahay na lang siya at makawala sa problema. Same as your mother. Bigla ay gusto ko na namang pagalitan ang sarili ko. Isipin ko pa lang na ako ang nagbibigay ng stress at problema sa kanila ay sobra na naman akong namumuhi sa sarili ko. Matapos sabihin ni Doc ang kalagayan ni Daddy ay nagpaalam na rin siya sa amin. Samantalang dahan-dahan namang binuksan ni Johnson ang pinto ng silid. Bumungad kaagad sa akin si Mommy na sinusubuan si Daddy. Nakatalikod siya sa akin kaya si Daddy kaagad ang unang nakakita sa akin. Gia anak? Tuluyan ako napaiyak nang marinig ang basag na boses na iyon ni Daddy. Sobrang laki na ng pinagbago niya. Hindi na siya ang malakas at nakakatakot na lalaki noon. Ngayon, sobrang tanda na ng mukha niya at mukhang mahina na rin. Daddy, nagtaas ba ang dibdib ko dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman ko ngayon? Ni hindi ko magawang maigalawang pa ako palapit sa kanila. Kita ko namang natigilan si Mami at dahan-dahan ding lumingon sa gawin namin. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng labis na saya at pangungulila. Gia, anak ko, hindi makapaniwalang sambit ni Mami. Mabilis siyang tumayo at sinugod ako ng yakap. Mami, saka pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na gumalaw sa aking kinatatayuan at mahigpit na ginantihan ang yakap niya. Mariin akong napapikit at ninamnam ang yakap na matagal ko nang hiniling na sana ay maramdaman muli. Hinayaan ko ring pumatak ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay sinalubong naman sa akin ang luhaang mukha ni Daddy. Tila ay gusto niya ring makisali sa yakapan namin, ngunit hindi niya magawa dahil hindi niya naman magawang tumayo.
Hinayaan naman ako ni Mami nang kumalas ako sa yakap niya at pinuntahan si Daddy. Daddy ko? Puno ng pangungilila na niyakap ko siya ng mahigpit. Pero sinigurado ko namang hindi siya masasaktan. Ngayon, sigurado na ako. Napatawad ko na sila Mami sa lahat ng pagkukulang nila at kawalan ng tiwala sa akin. Parehas lang naman kaming biktima ng kapaliwaan ni Lara. Anak Gia, patawarin mo kami. Patawarin mo ang daddy sa lahat ng pagkukulang namin sa'yo. Patawarin mo ako sa pagiging mahigpit ko at sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Humihikbi at halos putol-putol na sambit niya. Mariin akong napailing. No daddy, ako po ang patawarin niyo. Umalis ako nang walang paalam. Sobra ko po kayong pinag-alala. Patawarin niyo po ako Mami. Saad ko naman sa pagitan ng pag-iyak. Lumapit na rin sa amin si Mami at nakisali sa yakapan namin ni Daddy. Habang si Jancy naman ay sumanya sa akin na malabas muna. Siguro ay bibigyan niya muna kaming tatlo ng privacy. Bago siya lumabas ay nagpasalamat muna ako sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.